Ang video natin ngayon ay pupunta tayo ng Cayapa, Nueva Vizcaya mula Itogon, Benguet via Mount Ugo. Ang daan na ito ay nagsisilbi na ring bypass road para magdugtong ang dalawang bayan na ito. Ito ay kasalukuyang pinapalapad para mas ligtas pa itong daanan. Ang biyahe natin ay mula Baguio City papunta ng Itogon, Benguet at mag-overnight naman tayo sa daan papuntang Mount Ugo. Unang 6 na kilometro ay sementado paakyat sa bundok at susundan naman ito ng rough road hanggang sa ilang bahagi ng Cayapa, Nueva Vizcaya. Kapansin-pansin na bagong gawa lang ang kalsada at bakas din ang mga landslide sa nakaraang mga tagulan. Sa unang bahagi ng rough road ay matarik at medyo loose ang mga graba pero manageable naman. Meron pa nga akong nadaanan na sirang bagong sasakyan na patunay na hindi ito basta-bastang akyatin. Pagkalagpas ko naman sa Mount Ugo ay nagsimula ng umambon at naging foggy ang kalsada. Dahilan kung bakit napakadaming lubak at may kadulasan din ang kalsada pababa. Samahan niyo ako at papa-experience ko sa inyo ang Itogon to Cayapa Road via Mount Ugo. Iniwan na lang, hindi niya na-conquer ng tuluyan ang Mount Ugo. Good morning, Pilipinas! Woo! Alas 2, so mag-alas 3 na actually ito ng hapon. Doon na tayo sa bundok, papuntang Mount Ugo tayo mag-overnight, magka-camping tayo. Tignan natin kung saan tayo abutan. Pa-exit na tayo ng Camp John Hay. Connecta na tayo mula dito sa Pakdal Circle. Maghanap tayo ng campsite at manigas tayo sa lamig ngayong etong week na to, isa to sa pinakamalamig. Isang jacket po lang naman yung dala ko, so good luck sa atin talaga. Panagbeng nga pala ngayon, ano? February. At dito na tayo sa baba. May swimming pool daw sa baba. Ano yan? Resort? Magkano po yung ganyan kalaki? 299 po per... Papaalam lang tayo mga brother. So nagbayad ako ng 450 ata yun. Mag-overnight ako doon sa Mount Ugo. Hapon na to, lumubog na yung araw. Habulin natin. Kumain pa kasi ako, saka napakadaming errands. Kailangan mag-change ng bolt ng side stand, etc. Kung ano-ano. Ako po. Huwag lang tayong gabihin. Sabi sa akin ni Kuya doon sa Barangay Hall, aabot daw ng 14 kilometers hanggang sa campsite. Ito na yung bridge ng Tinongdan. Barangay Tinongdan. Ate, ito yung papuntang Mount Ugo. Diretso lang yan. Thank you. Six kilometers daw yung may semento. Tapos susundan na to ng rough road. Uy, may nag-biking, may nag-cycling. Ang haba-habang off-road tong akyatin natin. Ito na yung magdudugtong shortcut na yan. Papunta ng Cayapa, Nueva Vizcaya. Galing dito sa part ng part ng Itogon, Benguet. Wow. So far dito okay naman yung pagkaka-off-road nya. May mga tire path kayong pwedeng daan ng matitino. Ayan o. Maabutan lang natin yung may maraming pine trees. Solve na tayo doon. Doon na tayo magsabit ng hammock. Kahit di na natin maabot yung kilometer 14 kasi mahaba na masyado yun.
masyado ng malayo. Lalo tayong gagabihin yan. Hindi pa tayo nakapag-set up. Banayad pa naman. Ay, eto na. Yeah. Yeah. Laki yung task na natin. Eto, pwede na tong camping area oh. Kailangan lang natin magpagsasabitan ng hammock mga brother. Kailangan lang natin pagsasabitan ng duyan. Dito. Saan nakakyatan dyan? Bikers this way. Problema lang, ito lagi yung tinitignan mga brother, tip ko lang sa inyo. Pag nagkakamping kayo ng mga ganito, tignan nyo kung may mga bulok ng mga kahoy or mga sanga dyan sa kakampingan nyo. Katulad yan, may bulok oh. Ayan, so avoid natin dito. Hanap tayo ng ibang spot kasi pag nahulog yan, aba kung hindi si San Pedro ang sasalubong sa'yo, yung mga doktor. Para ma-experience natin ang lamig ng Itogon. Yung isang gloves ko nawala. Buti nagdala ako ng extra. Dala ko na itong power bank ko. Medyo maliit-liit to. Ito yung pinakamaliit na power bank na meron ako. Shoutout nga pala Yubaw. Sponsor natin to last year. So nagagamit ko na siya. First time kong gamitin to dito sa outing. Sakto naman dito sa bag. Kumasya pa naman. So all goods. Malamig na, malamig. Duyan lang tayo. Yan, hindi na ako maglalagay ng tarp. I think hindi naman siguro mahamog dito. Wala pa namang fog. Hindi ko lang alam mamaya Kung may fog kasi mahamog yan. So tignan natin mamaya lang. Gagawin ko, itataklokbong ko na lang siya dito mamaya. Kung sakaling sobrang lamig na. Eto na naman tayo mga brother. Overnight. Sa gitna ng kagubatan. Mag-charge muna tayo. Para bukas. Good morning guys. Good morning. Grabe, na-underestimate ko yung lamig dito
Time check natin ito, 5:40 ng madaling araw, ng umaga. Kagabi kasi, kaya ko pang tiisin eh. Kumbaga parang sabi ko, normal lang yan. Pagdating ng mga alas 3, mga ganun, alas 4 hanggang ngayon, malamig, sobrang lamig na. Yan, kakaligpit ko lang yung tarp. May tarp kasi ako. Hindi ko na tinali, ginawa ko, tinalukbong ko na lang dito sa taas ng duyan ko. Anyway, katabi ko lang mismo yung kalsada. Yan, nakita nyo naman yung pinasukan ko kahapon or kagabi. So ang goal natin ngayong umaga ay tutuloy natin papunta ng Nueva Vizcaya sa Cayapa. Tignan natin kung kakayanin. Alam niyo naman, solo rider, kailangan tansyado natin lahat ng mga galaw natin dyan, lalo na kapag nasisense natin na may danger. Ganon. So ang basehan mo na lang dyan, instinct mo. Ako, ganon ako eh. Pag sinabi ng instinct ko na wag ko nang ituloy, hindi ko na itutuloy yan. So damit ko dito, ilang patong yan? 3 patong na jersey. Actually dito sa taas naman, okay naman siya. Problema dun sa paa. Kasi hindi ko na isuot yung ibang medyas ko kagabi bago matulog, bago humiga. Kain muna tayo. Meron akong tinake out na fried chicken kahapon. Low carb diet. Low carb muna tayo. Tamang protein lang muna. Protein tsaka fats. Time check natin na ito, alas 7:18 ng umaga. Kung ganito kaganda yung kalsada, madali lang to eh. May mga ibang parts lang na medyo loose din, pero manageable siya. Kahit dito sa akyatan dito kagabi, may kadulasan yun, pero manageable. So far, okay naman dito. Tahimik. Tapos kitang-kita ko rin yung mga bahay, ilaw ng mga bahay dito sa baba. Tapos hindi siya nakakailang. Hindi ako nailang dito, hindi ko nararamdaman yung ganun. Let's go sa Gaok. On the way to Cayapa, Nueva Vizcaya. Let's go. Yan to, campsite. Taas. Hindi na natin magagamit yung drone mula dito. Wala akong extra propeller na dala. Sayang. Ang dami kong propeller sa bahay. Napakadami kong extra nyan. Dapat man lang nagdala ako. Sayang. Punit. Apay kaya na nga ta. Lumusot ng mapanjin. Nueva Vizcaya. Di kaya pa. I think we're good. Kasi pa summer na rin naman. We are good. Open naman. Ay, Diyos mio. Sumasayaw, ski. Mga loose ng bato dyan ah. Gapang-gapang lang, Rosa. Para hindi masyado madulaski. Hahaha. Woohoo! Ganda dito, ganda.
Wow! Kahit dito pala, napakaganda rin kampingan to. Maganda rin kampingan to. Ay! Mo! Mo! Excuse me po. Ay! Ay ay ay. Mabait po ako, huwag niyo akong habulin. Nakiusap na lang. Ups. Ups. Los gravel. Kailangan mo lang sundan talaga tong tire path. Ayun. Ang ganda. What a morning. This is how you start your morning, guys. Good morning, Pilipinas! Woo! Solid. Bangin both sides. Pag dumadaan ka dito, malakas ang hangin, nakakailang. Hindi mo alam kung saan kagigilid eh. Yeah. Mukhang matarik-tarik na kaya din to. Ito na nga ba to? Saan tayo titira niyan? Kaliwa, kanan? Primera, mi amigo. Let's go. I think kaliwa mas maganda. Mas maganda nga kaliwa. El Primera. Ay, napunta rin tayo dito. Yeah. Medyo loose yung ibang bato dito. Yeah. Ah. Ayun, oh. Sea of clouds. Ang bigat na ito. Umaangat sa harap eh. Yeah. Oh. Ano ba to? Mazda. I think na-stuck na to eh. Siguro mga ano na to. Isang buwan na rin to. Iniwan na lang. Hindi niya na-conquer ng tuluyan ang Mount Ugo.
Medyo may katarikan to. Open naman yung mga gate dito. Ay, bulusok. Bulusok. Yeah. Nginba. Ito yung sinasabi ni Kuya na gate. Actually, maraming gates dito. Ilan naman nadaanan ko? 3 na yata. Ito pang-4 to. Wait lang ha. Kailangan natin tanggalin ang mga gate. Nga pala, kita dito guys yung Philex Mining, yung pinanggalingan natin kahapon. Yung malaking tapyas na part ng bundok, yung tuktok ng bundok na yun. Yun yung Philex Mining. Medyo lang. Medyoski. Yeah. Oops. Tapos matinding akyatan sa kabilang side. Good luck na lang talaga. Hindi naman pala. Pag malayo kapag tinitignan mo, sobrang tarik. Pero pag nasa malapitan ka na, hindi. Ito, bagong hukay pa lang kasi to, kaya sobrang prone to sa landslide. Medyo matagal-tagal na panahon pa bago masiksik yung mga yan. Uy, baka naman may tindahan dyan. May bahay eh. Para makapagkape man lang. Eto, mas malamig nga dito. Kung dito tayo nag-camping, naku po. At sige. Ada katay? Tindahan? Ada? Alright guys, kilometer 14 banda rito. Uy, merong Tamaraw. Tamaraw FX sa baba. So kayang-kaya ng Tamaraw to. Yan, kilometer 14. Actually dito ako tinuturo kahapon na mag-tent, mag-camping. Kaso nga lang, malabong ito marating natin. Kung mararating natin to gabi na. Tsaka tricky yung kalsada. Super tricky. So siguro ito yung pinopromote nila na campsite balang araw. Pero marami pa rin campsite sa baba eh. Marami kayong pagpipilian doon. So hindi kayo mawawalan. Ayun nga pala. Ito guys yung paakyat daw papunta ng Mount Ugo. Ay, may marker doon oh. Kilometer 14 to, merong tindahan dito. May mga sasakyan eh. May naka-owner type jeep parang 4x4 din ata to. Ayan guys. Final assault to Mount Ugo. Ito yung dadaanan nyo. Final assault to summit. Ayan. So hindi ko lang alam kung ilang kilometro pa hanggang sa pinakatuktok. Pero may kwento nga pala si tatay doon kanina sa tindahan. Sabi sa yung mga cyclist, yung mga nagma-mountain bike, inaakyat daw pala yung mga bisikleta nila diyan. Tapos merong isang insidente na naligaw yung isang siklista. Tapos after 2 days pa nahanap, pinadalahan sila ng helicopter dito. Tapos yun nahanap na, pero wala na daw sa katinuan ng pag-iisip. Tapos parang ilang oras bago bumalik yata yung pag-iisip niya.
Tapos naalala niya daw yung mga ibang gamit niya, yung bisikleta niya, yung mga ganon. So, sabi sa akin baka daw napaglaruan ng Encanto. Kasi parang ang gusto lang niya yata niya nung una, umihilang, parang ihilang siya tapos kung saan siya nakakalusot. Saan kalsada siya nakalusot. So tinanong ko siya kung maraming mga sangasangang daan diyan. Sabi niya hindi naman, meron naman daw pero dead end din. So hindi dapat siya mawawala ng ganon. Napaglaruan daw siya ng Encanto. So yun mga brother, Mount Ugo. Time check natin na ito. Alas 8:11. Ang lakas ng signal ng dito SIM mga brother. Huwag kayo lumalaban ng dito SIM. Dati yung dito na to sa ano lang yan, sa mga cities, sa mga main roads. Ngayon, pati sa bundok, kinikater na rin nila. Good job. So meron akong 3 SIM cards. May mga major networks. Dito, Smart, tsaka Globe. Itong nakasalpak dito at tsaka Smart. Yung isang cellphone ko yung Globe. So ganun yung style ko dyan. Uy, nawawala-wala pala signal. Smart naman ngayon, bumawi, Smart. Yan. Importante ito, yung mga signal na to, kaya ko binabanggit. Importante yan. Susundan lang natin to. So malayo-layo pa nga to. As in, malayo-layo pa itong bibiyahe natin. Ang tanong kung gaano kahirap yung kalsada dyan sa unahan. Anyway. Uy, yung laking landslide na ito. Bukol na dito, may bukol na. I think part yan ng landslide. Libre hukay. Hindi na kailang i-back. Kumakain sila, inaaya ako kumain ng papaitan. Meron silang papaitan doon. Papaitang usa. So nagkape na lang ako. Medyo basa yung lupa dito, palibasa ito, malapit na sa tuktok. Yeah boy. Uy, tanaw ko na ang mga taniman nila dito. Dahil sa mga gumuho na yan, lalong lumalapad yung kalsada Kasi gagawin nila, ihahawi na lang yan, or yung mga nahulog na lupa na yan, pwede rin itambak pa dito kung kinukulang pa ng tambak. Pero ito kasi nalagyan na to ng buhangin. So most likely ito na yung magiging daan. Yan, so pinaikutan lang natin. Dito yung Mount Ugo sa taas. Yung kwento ni tatay kanina, helicopter yung nag-rescue. Ayaw nga pala, yung Mazda pala doon na nakita natin, yung sasakyan na naiwan, sa Amerikano daw yon. Hindi na daw binalikan. Last December pa daw yon. Nasira. Hindi na daw binalikan Woohoo! Ay! Ang tutulis na crash na bato. Grabing bato yan Pwede pang slice. Ito na yung mga farm. Oops, ang ganda mga brother. Holy smokes. Holy moly. Sea of clouds, may gulay. Baba tayo ng konti. Sea of clouds, boy. Oh yeah. Oh yeah. Tara na, maaga pa. Oras pa lang na ito, 8:20 ng umaga. Wala na, hindi natin magamit yung drone mga brother. Bad shot. May signal lang Smart, which is good.
Uy, dalawa. Wait lang. Kasi alam ko, dun yung papunta ng ano, kaya pa. Wait lang guys ha. May binibigay na ruta to dito eh. Ayun, may mga tao doon, pwede natin tanungan. Nang, abi suday to yung mapan kaya pa? Kaya pa? Apin di bangir nga kalsada dyan, dakil. Ah, thank you na nga, thank you. Buti na lang, tinignan ko yung map kanina. Muntik pa tayong madali dyan sa... Ay, walang Diyo mga brother. Lusto. Yahay. Yahay. Kung magbibiro dyan sa kanan, bangin na yan. Yah. 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 Yung mga babaan kasi, ano yan, mas technical kaysa pag-akyat. Sa totoo lang. Yun ang pakiramdam ko. May mga bahay-bahay dito. Okay, produkto nila dito. Wait lang. Mapanyi kaya paano? Basa yung lupa dito. Grabing ano, red, pinkish. Pinkish na red. Yung lupa na to. Hindi ko mabibigyan ng hustisya sa camera yan, pero para siyang pinkish na red. Ano yung kulay niya. Madulas to guys ha. Madulas, basa. Mukhang uulan ngayong araw ha. Akala mo ulan putik pero madulas. Yung putik niya siksik din eh. Akyatan pa naman. Ay, Diyos ko. Diyos mio, garapon! You got to be kidding me. Yun. Ang level ang dulas niya na. Nakakapeke. Ito yung part ng fog na nakikita natin doon sa kabilang side kanina. May parating. Yung dinaanan natin kanina, yung may hukay sa gilid ng bundok. Ito naman yung Mount Ugo. Yan, pinaikutan lang natin. Sa kabilang side niyan, nandun yung tindahan na pinagkapihan natin. Sara lang natin
Rosa. Yan ang akitin natin. Madulas yan, boy. Kaya natin to. Kaliwa. Kaliwa tayo. At least dito may mga bato-bato. Yun. Swabbers naman. Walang niya. Uy, buti naman may bato-bato na. Pantanggal putik. Yeah. Yeah. Kapag inaabot ng fog na ganito, nagiging moist yung area. Ito nga to. At saka baka nga umulan din dito kagabi. Oops! Diyos mio. Sinasabi ko sa iyo. Double check ko nga yung map, guys. Kung sabagay wala namang ibang kalsadang nakita ko dyan. Nasang kalsada. Kasi yung pababa doon kanina, bahay yun eh. May kotse. Alright, I think we're on the right track. Parang ganito yung daanan dito all the way. Mula doon sa kabilang bundok. Puro ganito na, basa na to, ganito. Kaya nakakailang dahil nga madulas. Eto, pabaybayin lang natin yan. At saka malamig ang hihip ng hangin. Naingkanto na rin yata ako. Hindi tayo maingkanto dito. Nakalagpas na tayo sa Mount Ugo eh. Maingkanto daw. Mabagal ang usad natin dito. Usad pagong tayo dito. Tsaka mukhang maulan ngayong araw ah. Sabi usad pagong tayo dito. Usad pagong sa daan na ito. Uy! Nararamdaman ko yung tubig na dala-dala na itong fog. Ah, grabe na to. Gilid natin, oh. Merong waiting shed. Ang pala. Alright, nakasurvive tayo dyan. Napaikutan na natin to. Eto naman ngayon. Well, same trail pa rin naman. Same na condition pa rin naman ng weather dito. Makulimlim, tsaka foggy. Madulas ang kalsada. May mga potholes na may tubig. So yeah, ayan yung kwento ng part ng bundok na to. Pati kalsada may lumot eh. Uy, meron ng bahay. Meron ng bahay dito. Ito na, pababa na. Ito na sinasabi kong pababa. Madulas yung ganito eh. Wala tayong makita dito sa kanan. Punong-puno ng fog yan. Mukhang mag-aakay tayo ng di oras dito kung ganito kadulas. So far medyo hindi naman sobrang hirap pa yung babaan niya. Tsaka may mga maliliit na bato na nakapatong sa lupa. Malaking tulong din yan. Ay, ito na sinasabi ko. That's when you thought everything is okay. Kala nyo siksik lang yan pero madulas yan. Huwag kayong magpapalinlang sa dulas ng kalsada na are. Yan, patay makina na. Uy putik. Sinasabi ko, grabe yung dulas niyan. Dumiretso pa tayo sa bangin. Ayan na yung bangin. Diyos mio. Dito na nga tayo. Lumayo tayo sa bangin.
kang matakot na lumuhat masaktan. Sama mo naman ako, huwag kang matakot. Oh, gaano ka kalalim, Day? Ang haba niyan. Ang haba na ito. Problema pa yung gaano kalalim. Tara. No choice, boy. Wala namang ibang daan dyan kundi dito eh. Come on. Yeah. Buti naman. Yun, lusot. Makakaraos din tayo. Ay. Ah! Diyos mio. Eto pa. Kahit yata summer, ganito pa rin yung sitwasyon ng kalsada na to. Siguro mababawasan lang ng konti. Pero talagang basa. Grabe na to. Ito yung pinaka mahabang lusak-lusak na part ng kalsada so far. Kala mo tagulan tayo pumunta dito eh, no? Sa sobrang basang-basa yung kalsada. Pero pa summer na po ito. Ilang araw na nga lang eh. Marso na. Pero bakit ganito? Bakit ganito ang kalsada mo? Grabe na to. Ayun, may kasama tayong mga Morning. Saan ba? Saklang? Solo ride. Oy. Nagkapan nyo pa eh. Ah, dayupay. Andulas, naggalis ito eh. Ah, si Arif. Oo. Sige, ingat. Sige po. Yan yung mga cyclist na yon. Galing, halo-halo sila. May galing Lawag. Yung iba, hindi ko na natanong, pero sabi sa akin ni Sir, taga Lawag. Marami sila kasi may makakasalubong pa daw ang mga kasama nila dyan eh. Pupunta sila sa Mount Ugo. Shoutout sa mga cyclist na nakasalubong natin dito. Pareho lang yung quality ng daan. Hindi nagbago. Ang dami nila oh. Good morning! Oops. Okay guys, finally dito na tayo sa Municipal Hall ng Cayapa, Nueva Vizcaya. Ayan. So lumabas ako dito sa tabi niya. Tabi pala ng UCCP. Yan, merong signage doon to Mount Ugo, sabi.
Yun ang susundan nyo, yun papasukan nyo, papunta kayo dito sa likod na ito, kabundukan. Yun yung pinakamahirap na part, sa totoo lang. Sa ngayon kasi makulimlim, umambon sa taas. Actually paulan na nga yun eh. Yung buong stretch na yun mula doon sa pinakataas, yung maraming mga halahala, marami silang mga tanim. Hanggang dito sa baba, napaka tricky niyan. Basa. Sobrang dulas, maputik, maraming lubak-lubak. Basta napaka tricky niya. Hindi ko lang alam kung anong magiging itsura na ito kapag tag-araw. Kasi ngayon, I mean obviously nakita nyo naman na umaambon sa taas kanina. So nahirapan tayo pagbaba. Matagal. Sobrang tagal. I mean usad pagong talaga. Time check 10:17 ng umaga. Finally, nandito na tayo sa main road. Ayan, Aritaw to Baguio Road to. Dadaanan niya ng Buklaw Dam. Ayan guys, galing Digmaan. Banda rito medyo maulan. Meron pa akong dalawang ruta dito dapat gagawin sa may Nueva Ecija, Nueva Vizcaya. Pero balikan siguro natin yan kapag next week pwede. Kasi sa forecast next week medyo maaraw na. So sa ngayon uwi muna tayo ng Tarlac. Tapos balik na lang tayo siguro dito next week. Pag okay na yung panahon. Maambon pa rin. Yan guys, maraming salamat ulit sa inyong pagsama at panonood. Baka next week babalik ulit ako dito sa bandang Nueva Vizcaya. Meron tayong tatapusing dalawa pang backdoor dito. Kita-kita tayo sa mga susunod na adventure mga brother. Paalam muna sa ngayon.